Hiwalay po. Mga almost 3 years na po. Mag-apat po. Nasa iyo lahat? Opo. Nasaan yung misis mo? Nag-OFW po. Parang naglalabo na siya. Dati kasi active siya mag-online, mag-ano sa amin. Hanggang sa wala nang, hindi na katulad dati. Napipil ko na. Umamin nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo, matatanggap mo pa ako uli. Siyempre para sa akin masakit. Yun ang tanong ko, sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Tapos yun na, yung umamin na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na baka pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, hihiramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung anak ko. Wala naman akong magawa. Kasi talagang kahit ano bang sabihin ko, ayaw niya na eh. Pumayag na lang po ako. Pinapasok ko po sa bahay. Sabi ko, pumasok siya. Kasi hindi po siya pumapasok eh. Tapos yung pinakilala po sa anak ko, masakit. Kasi nakakapanghinayang. Almost 16 years po kaming nagsama eh. Dahil dun sa pangarap namin, ayaw ko nga rin sana nung una dahil may trabaho naman kami parehas dito. Dahil nagtrabaho sa sa isang nagkaayaan sila. Ngayon, nagpaalam sa akin ng maayos. Hindi umiimik. Hinayaan ko rin lang. Kinukuha yung damit ng anak mo na bunso. Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero unti-unti nang Pero ngayon ba, may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang dahil yung mga anak ko, 4 nasa akin eh. Lahat ako lang tumataguyod. Kung ako tatanungin nyo personally sa aking karanasan, marami na kasing nasirang pamilya dahil dyan eh. Marami na akong nakitang nasirang pamilya dahil yung lalaki at babae, siyempre, mayroong dumarating na panahon, nangangailangan sila ng lingap ng isa't isa. Sa mga panahon na yon, manunukso naman ng demonyo, may dadating na ibang lalaki sa'yo o kaya ibang babae, tutuksuhin ka. Doon ang uumpisa ngayon yung pagtataksil ng asawa laban sa asawa. At doon na nag-uumpisang mawasak ang pamilya dahil diyan sa pagnanasang kumita ng malaki. Samantalang, alam mo kung pag-uusapan natin ay ang kasulatan, doon sa 17 ng Gawa at versikulo 26, ganito ating mababasa. At ginawa niya sa isang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga pangunahing syudad ng Pilipinas, ang mayayaman Inche, Bombay, at Amerikano. If Chinese can be millionaires and billionaires in our country, it means that they have the opportunity to get that from the Philippines. Bakit di ba lalo dapat tayong Pilipino magkaroon ng ganon? Kaya lang kasi nga merong inequity, meron ng imbalance, there is injustice. Ngayon, ang aking masasabi, hindi naman kasalanan yung babae maghanap buhay, ang lalaki ang mag-alaga ng anak. Pero sana kung pwede lang, maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos na ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao, kasama na Pilipinas dyan, para magsipanahan tayo sa ating sariling tahanan, pagkat itinakda ng Diyos ang talagang ayos ng kapanahunan at mga hangganan ng ating mga tahanan. Ibig sabihin, within the limits and the boundaries of our nation, we can live comfortably. Kung halimbawa, nagkasundo kayong maghahanap buhay ka, kapatid, laging mas maganda yung intact ang pamilya. Magkasama yung mag-asawa. 3:7 ng unang Pedro. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa
Ayon sa pagkakilala, napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na si Sidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ayun, sabi ng Biblia, mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa. Mas mabuti pa rin yung magkasamang mag-asawa kasi nga pinagsama sila ng Diyos eh.